Bulacan. So today ay napakahangin, medyo malamig din ang hangin. At ngayon ay Monday. Hindi lang pumunta sa school today, guys. Pero ibang school na pumunta. So may kasama akong guys. Yan, may kadate ako. Ang aking only boy. So pupunta kami sa school nila ngayon. At sabay kami. Yan. So I need to talk to one of their teachers dahil yung aking eldest ay 18 years old na at kailangan niya nang lumipat ng school. So, let's see kung ano kayo sa mga. See you later. So, waiting for the bus, guys. Yan, si Ate Sofia ay nauna na kasi lagi namang maaga yon. Sobrang aga niya. Hindi ko alam bakit gusto niya maging sobrang maaga sa school. Ito naman, sobrang eksakto. Late ka ba minsan? No. Okay. Yan, so waiting for the bus tayo, guys. By the way, guys, bagong haircut nga pala ito ang aking diba? Show your haircut. Yeah! Sa back. Siyempre, ako yung nag-cut ng hair niya. Ganda ng haircut, diba? Ang convenient pag-commute, especially pag ganito ang weather natin na mahangin lang at malamig. Siyempre, kung may snow ay ibang kwento naman yun, guys. So, ito nga, papunta na kami sa school ng aking dalawang high school students at pagdating doon, imimit ko naman ang aking Sofia. Ito naman si Calix ay papasok na sa klase niya. At andito na nga si Sofia, waiting siya sa Student Services Office at kinakabahan daw siya pero wala namang kailangan ipagkaba kung magiging international student na nga ba siya, guys. Abangan natin! Okay guys, so tapos na ang aking meeting with the teacher. Hindi naman siya teacher, ay hindi ko natanong kung ano yung actual position niya, but she is someone na nag-help sa student. Parang student support siya kasi we wanted to for Sofia to stay for one more year here in the same school since yung aking middle child ay dito na rin next sem or next year. So magiging 3 sana sila. But since sobrang daming student dito sa school na to for the next year, marami nag-sign up. Hindi na nila siya kayang ma-accommodate even though she wanted her to stay for that year. Pero dahil maraming ang students. Napakaganda ng meeting na yun, guys. Napaka-warm and friendly and very supportive talaga nung binigay niyang ine-extend niya for Sofia since Sofia needs a little support sa kanyang education. So, pinag-aaralan namin or she gave us options kung saan yung mas better na mag-stay si Sofia since actually we requested na sana dyan na lang muna siya for the last year niya. Kaya lang kasi once mag-turn 18 ay hindi na talaga nila tinatanggap. But she would like to ask or she tried to ask yung mga assistant principal and everybody else na involved kung pwede pang magstay ng 1 year si Sofia. Since kasi nandiyan na rin yung mga kapatid. So kahit 1 year na lang. Pero hindi na nga dahil for next year ay madami nga talagang student. Although marami silang ibang school options na binigay for other students, pero madami pa ring students dito sa school na ito. Well, siguro kasi maganda yung location niya, tapos ang ganda rin ng building, ang ganda ng mga facilities niya. Kaya talagang mas marami din gusto dito sa school na to.
At yun nga, napaka-supportive talaga ng mga teachers. Sobrang ganda ng sabi na ang sweet si Sofia and they like her, ganyan. So, my daughter is like medyo shy type yun, but she likes going to school dito. She goes here every day na sobrang aga. At it's totally different nung nasa Philippines siya, guys. Kasi sa Philippines, alam naman natin medyo strict or hindi naman yung strict na dahil sa standards ng education sa atin, some kids hindi naman kaya yung mga ganong standard of pero dito, guys, they would really adopt or adjust or more on look on the positive side of what your kid can do. So hindi yung same standards for everyone, because naniniwala sila dito, guys, na everyone is different. Everyone has their own positive qualities na yun yung pwede nating i-enrich or yun yung i-emphasize natin, yun yung kailangan nating i-grow. So guys, galing sa bus, ang hangin, pero ang sarap maglakad. Ito tayo na Dollarama. Kasi may ganoon akong last na isasubmit online. Gagawa ako ng graphics. So, bili ako ng cartolina, tapos uwi ako, gawin ko at submit ko na. A few moments later. Okay guys, so bumili lang ako ng isang cartolina at yung mga socks na maninipis kasi medyo summer na tayo. Yung mga socks ko makakapal. So, ang isang cartolina, yung white, ay $1.25. Imagine, that's more than 40 pesos. Pero itong yellow, yung mga colored ones, ay $1 lang. So, 40 pesos. Okay. Sorry guys if I still convert in Philippine peso. Well, para lang ma-compare natin yung difference, no, ng mga bagay-bagay. Tapos itong socks na to, hindi siya masyadong, parang maninipis lang siya talaga. So 8 pairs siya at $4. So pwede na din. Yan, yung pang araw-araw lang. Ayun guys, so meron nung gagawin sa bahay. Tapusin ko to and then I'll also finish this vlog later. So i-continue ko yung mga pinag-uusapan natin tungkol kay Sofia, my daughter. Yan. So, kailangan kasi nga ng student support or, yeah, support from the teachers, educators, and maganda talaga na na-address nila yung needs niya dito. I cannot explain further kung ano yung mga educational needs niya, but we are not hindi namin pino-force siya if she has to go to earn a college degree or a diploma or ano, yung higher education. So ganun din naman yung mga teachers, so they support kung ano yung level that she can do, ano yung mga strengths that she can utilize. So, maganda talaga, especially that they discovered din ano yung strength na meron si Sofia, that is in the arts. And that is what they also support her. Kaya yung mga options na binibigay nila is somewhat related doon sa kaya na ma-address or maibigay ni Sofia in her own capacity. So ngayon guys ay 10:12 AM. 9 o'clock yung meeting kanina. Natapos ako. Dumaan ako ng Dollarama to buy this stuff. Wala naman akong bag nadala. Tapos naglalakad na ako pa uwi. At along the way madadaanan ko yung school naman ng dalawa kong anak dahil malapit na sa bahay yon. Ayan. So yung mga bata nasa labas. Kasi nga maaraw naman. Kaya pinapalabas sila talaga to play.
So guys, kung iniisip nyo na mahihirapan yung mga anak nyo dito pagdating nyo dito sa Canada, ay talagang hindi sila mahihirapan sa pag-adjust, mag-enjoy sila, at napaka-friendly and supportive ng mga staff dito, ng mga educators, yung mga teaching people, yan, whatever needs na meron yung mga anak nyo. Kaya we are happy na yung aming mga anak ay happy din sila dito. They are so excited to go to school. Syempre, iniisip pa rin namin na sana wala yung mga bullying na mangyayari, yung mga ganon. Dahil syempre, yung mga batang hindi naman natin alam ano yung mga ginagawa talaga nila. But, we're praying na tuloy-tuloy yung magandang learning experience nila dito sa Canada. So, hindi lang ako yung nag-aaral, pati yung 4 kong anak ay nag-school sila dito in the Edmonton Public Schools. So, gusto ko rin na maganda experience nila. So far, ay sobrang maganda ang experience nila. Yan. So super different yung sa aking mga anak, no, yung experience nila dito compared sa Philippines, na ngayon they are so independent. Hindi rin masyado demanding para sa parents, yung mga dadala ng food, may kainan, merong bibili ng costume. So, napakasimple lang dito, guys. Dumaan yung Christmas party, walang costume. Halloween, pwede naman, optional kung gusto nila. So, everything is optional. Walang pilitan, gumastos. Yan. Plus, nag-enjoy sila kung ano yung ginagawa nila dito. Malakas ng hangin, guys. Ayan. Ang ganda. Sarap. Yun, guys. Welcome back, guys. So, hindi ko natapos yung aking vlog yesterday. So, i-continue natin to today dahil nga yung ginawa kong project, ipapakita ko sa inyo, ayan, ay nasubmit ko na kahapon. Naantay ko na lang kung anong grade. So, sana naman ay okay siya. So, at kanina, today is Tuesday, meron akong practicum class or meron akong practicum work for today, pero nagpaalam muna ako dahil meron kami mga imbang bagay na inasikaso kaninang umaga, kaya hindi ako nagpunta. Pero later, meron naman akong work. So, diretso naman tayo sa ating kids gym. Okay, guys. So, kanina galing kaming Dollarama. So, may mga ginawa ako. Tapos dito, guys, yung mga thank you cards ay very chine-cherish pa nila. Binavalue pa nila yan dito. So, sa school namin, binigyan kami ng mga gagawin naming thank you cards para sa mga supervisor, ng practicum namin, sa teacher, yan, sa mga head doon, bigyan namin sila ng card bukas. Since tomorrow will be my last day sa aking practicum. At yung gusto ko rin, bumili ako sa Dollarama ng mga wooden keychain. So, mura lang siya, $1 and $1.50. So, murang-mura, 10 pieces na wooden keychains. Tapos, sinulatan ko lang ng mga ganyan. So, hindi naman siya sobrang maganda yung pagkakagawa ko. Ayan, but yan. So, hindi naman sila masyado sa mga expensive things dito. Ano ba yan? Ayan. Yes, I can. So, parang mga inspirational reminders para sa aming mga students. Yan. So, yan yung ginawa ko kanina. At ito, bibigay ko tomorrow since tomorrow is my last day. So, ang question natin, guys, ay magiging international student na ba ang aking 18 years old daughter dito sa Canada? Ang answer ay pwedeng hindi. So, dahil nga ngayon ay natapos na siya or matatapos na siya ng K-12, ang mga teachers nagpa-plan na sila. Ano yung mga path na pwedeng tahakin o i-take ng mga bata dito after K-12. So, si Sofia, binigyan siya ng mga options ng ating school, na kung saan pwede siya pumunta doon sa transition school na tinatawag, na kung saan ang mga courses doon ay mga practical courses. So, kung gusto niya ng
yung mga ginagawa ay printing or anything, pero mga carpentry, yun yung alam ko, parang ganon. So, hindi naman actually yung carpentry, kasi sa mga trade schools din yun, iba din yun. Meron kaming schedule with the school para i-visit namin, para malaman namin ano yung mga in-offer nila, mga courses doon. Tapos, pwede rin naman, may transition school or meron pang isang high school na kung saan pwede rin i-complete yung ibang units niya. That is also another high school na nag-a-accept, no? So, pero guys, i-check din natin sa mga kanya-kanyang schools natin kung saan kayo located, anong province kayo pupunta, or kung saang province kayo ngayon, dahil bawat province ay may kanya-kanyang mga system of education din. At ang isang option naman kay Sofia ay ang Center High, which is meant for, katulad nga ng nasabi ko, kung gustong pumunta to college or university. Kasi syempre, sa Center High, doon kinocomplete yung mga ibang courses na hindi natapos na i-take during the high school. Kasi iba guys yung system dito ng high school eh. May mga subject na hindi mo matitake, parang ganun. So, I'm not so sure, pero meron kang chance para i-cover up yon or i-add yung units mo doon para pagdating mo ng college, magamit mo yung diploma mo to complete yung diploma mo para sa high school, which gagamitin mo sa university or sa college. Kasi sa mga universities and colleges, guys, merong mga requirements na mga grades yan. So, hindi basta-basta rin makapasok sa mga universities. So, ang isang mga option natin, kung kayo ay pupunta dito, guys, may anak ng 18 years old at hindi pa nakakatapos ng K-12 sa Philippines at hindi na nga sila tatanggapin dito ng high school dahil nga lampas na yung age nila sa K-12, pwede silang pumunta sa tinatawag na Center High. So, I'm speaking of Center High dito sa Edmonton, downtown, located. But, hindi ko alam kung ano yung ibang mga katulad na ganyan in other provinces. So, dito in particular is, I'm speaking of Edmonton, Alberta, na meron silang ganyang Center High, which is, if you register below, all those who have registered below 19 years old, ay pwede silang mag-take ng courses doon to complete the high school. So, kung hindi pa natatapos yung high school in the Philippines. Pero kung natapos ang high school sa Philippines at dumating ng 18 dito, ay pwede rin pa rin mag-Center High. So, ang Center High, as long as hindi ka pa naging 19 years old, pwede ka pang mag-register doon and to earn yung courses na pwede mong i-take doon. Tapos, meron na rin silang mga career pathways. So, maganda yung mga career pathways nila. Pwedeng mga pang-work na rin talaga guys yung nandoon sa school na ito, no? At ito din nga pala ay public school, so wala ding bayad ito. So, yun ang ating pwedeng maging options kung kayo ay darating dito with children or child na nasa ganong age na 17, 18. Yan. So, as long as hindi pa nag-19 years old, you can register doon sa Center High na yan. Pero ang pinakamaganda guys, kung bago kayo dumating dito, ay kontakin nyo na yung mga possible schools na pupuntahan nyo, make an inquiry kung ano yung pwede nilang ma-help sa inyo dahil magre-reply naman sila sa inyo guys. So, napaka-importante guys na yung buong family, kung kasama nyo yung mga anak nyo, ay magkaroon sila ng magandang experience dito sa school nila. At ganun din, syempre, para din sa future nila yun, para hindi masayang yung time na nandito kayo as family at nakakapag-aral yung lahat. So, dahil free education naman yan, so kailangan natin na, yun, i-grab natin yung mga benefits na ito, yung free education. At napakaganda talaga guys, kasi parang sobrang feeling ko ang mahal-mahal ng binayad ko, pero parang public school siya, diba guys? So, usually, pag public school, alam naman natin na minsan parang sabihin lang sa iyo, ito lang gawin mo, ganyan, so okay lang. But here, they make time for you. You have
they make time for you, you sit in their office, pag-usapan nyo yan, ano yung needs, ano yung mga pwede natin gawin para sa anak nyo. So, napakaganda talaga guys. At sila pa yung nag-iisip ng mga ano, at hindi nila tinitignan kung ano, newcomer ba kami dito, kung Filipino ba kami, anong race tayo. So, hindi. Wala silang tinitingnan ganun, as long as they do their job na to bring yung kung saan nararapat yung mga anak natin dito. So, yun lang guys, at kung meron kayong mga comments and questions, please comment down below guys. Please don't forget to like and subscribe to my channel, and please share para sa mga tao na gusto malaman tungkol sa mga educational system dito ng ating mga anak na pupunta dito sa Canada. Yun lang guys, and I'll see you on my next vlog. Bye!